ganda ng view sa kanan. Ayun oh. Wow. Ito pala ang dinadaanan natin. Ito ay ang Benguet Nueva Vizcaya Road. Ang ganda ng ano, tanawin talaga ng mga kabundukan. Grabe dito, hindi nauubusan ng siko. Uy, ang ganda ng view pre oh. Wow. Ganda. Kung pupunta ka ng Baguio, pwede rin tong sa ano, alternatibong ruta. Pre, kamusta ang unang ano mo? Experience sa Norte? Akailo? Nag-landslide siya, laki na natapyas. Ito rin oh. Lalo to, laki. May harang na yan ah. Okay, so time check natin 5:06 na ng umaga. So nandito kami ngayon sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Itong nasa kaliwa ko, ito yung papunta ng Aritao no. Dito tayo dadaan. Tapos itong kanan, ito yung pinanggalingan namin via Nueva Ecija. Tapos dito na rin yung jump off nung sa Maliko. Tapos kasama natin ngayon si Jed. Siya yung nakasama natin dati sa biyahe natin sa Bicol no. So tara, nakwatsa na. Ngayon naman ay on the way na kami papunta dun sa Aritao dito sa Nueva Vizcaya. Dahil doon yung papunta sa campsite na pupuntahan natin ngayon. At yun yung Baangan Escapade. At itong Baangan Escapade ay matatagpuan dito sa Tadian, dito sa Mountain Province. Actually umalis kami ng Manila alas 3 ng hapon para kahit papano chill lang yung biyahe namin at hindi kami nagmamadali. Kasi sa ruta na to via Nueva Ecija o kaya Nueva Vizcaya, marami kasi masyadong truck na kasabay dito. Kaya minabuti na namin na maaga yung alis para may kasabay man kaming truck pero hindi naman din ganun kadami. Mula doon sa 7-Eleven sa Santa Fe, Nueva Vizcaya papunta ng Aritao ay meron na lang 21 kilometers. Tapos sabi ni Google, ano pa daw, mga less than 1 hour na lang ang ibabiyahe natin. Ganda sa harapan oh, yung bundok oh, nakikita ba sa camera? Ayun oh, may hamog, may ulap oh. Ganda. Silhouette lang siya oh. Pero nakikita namin yung yung hamog, binabalutan ng hamog yung bundok, ang ganda. Sana nakikita sa camera. Wala pa tayo sa Mountain Province pero ramdam na namin yung ginaw dito, tsaka yung lamig. Kung pupunta rin pala kayo or dadaanan nyo itong ruta na to, make sure na malakas yung ilaw ninyo. Kasi may parte dito na talagang walang mga poste ng ilaw. As in talaga napakadilim. Kung mapapansin nyo sa harapan natin, yung mga kabundukan no? Tapos banda dun, may ulap na siya. Dito din no, sa kaliwa natin. Ganda. Wow, ang ganda ng view sa kanan. Ayun oh. Wow. Sa ngayon, 5:58 na ng umaga at nandito na tayo sa town proper ng Aritao, Nueva Vizcaya. Hanap muna kami ng gas station. Papagas muna kami ni Jed bago kami umakyat. Dahil hindi namin kabisado kung saan banda dun yung merong mga gas station. Mabuti na yung sigurado tayo. Ito na, yung Petron sa kaliwa. Start na tayo bumiyahe papunta sa Baangan Escapade. Base sa Google Map, meron na lang tayong 137 kilometers na tatakbuhin. So medyo matagal-tagal pa yan no? Sabi 3 oras daw, 3 hours and 56 minutes. So almost 4 hours din. Pero hindi natin sure kung ilang oras yan kasi paahon to eh. Syempre kasama pa yung mga hinto natin, tsaka yung mga palipad drone no? Mga kuha natin ng picture. Di pa tayo nakakaliw pero tignan nyo sa harapan natin no? Ang ganda ng bundok. Tapos yung fog, tsaka yung mga ulap. Wini-welcome na tayo.
Ito pala ang dinadaanan natin. Base sa Google Map, ito ay ang Benguet Nueva Vizcaya Road. Ayan. Ang ganda ng tanawin talaga ng mga kabundukan. Hindi pa tayo nakakalayo pero nabubusog na yung mata natin sa magagandang view dito sa Aritao, Nueva Vizcaya. Grabe pala yung mga siko dito sa sa kalsada na to. Tapos yung itsura ng kalsada at yung mga siko niya hindi nalalayo sa Asin Road na dati na rin nating napuntahan. Yung Asin Road ay isang alternatibong ruta mula yan sa La Union hanggang dun sa Baguio. Grabe dito, hindi nauubusan ng siko. Uy, ang ganda ng view pre oh. Wow. Ganda. Uy, may landslide oh. Ayun oh. Ganda ng view. Sea of clouds, panalo. Okay, base sa marker, kaya pa daw is 23 kilometers na lang. May mga nagbabike din pala dito. Sabagay, magandang praktisan to kung nagpapalakas kayo ng cardio nyo sa bisikleta. Papalakas kayo sa ahon. Wow, ang ganda. Parang ganito rin yung sa sa Maliko. Okay, another sharp curve na naman to. Yun nga oh. Sharp curve na naman. Dapat talaga bago ka bumiyahe papunta dito sa Cordillera, check your brakes na. Bahay pa lang. Grabe yung mga likuan, tsaka yung mga siko. Nilalagyan nila ng ng bakod oh. Kasi nga nag-landslide yung bundok. Ang laki nung natapyas oh. Dito din oh. Nako, delikado rin pala dito no. Ito din oh, laki oh. Ito pre oh. Laki din nung nawala. Kaya kapag dadaan kayo ng gabi dito, siguruhin yung malakas din yung ilaw nyo. Pero wag na kayo dumaan ng gabi, umaga na kayo dumaan para makita nyo yung ganyang kagandang tanawin ng mga kabundukan. Parang kami ay bumababa na. Parang papunta kami ng Kapatagan. Kasi kanina medyo mataas yung yung pwesto namin ngayon, parang bumaba na kami. Ayan mga palayan, mga rice terraces, ang ganda. Ito ay Santa Cruz Bridge. Okay. Sa oras na 7:30, pagkalagpas natin ng Santa Cruz Bridge, nandito na tayo ngayon sa Pingkian, Cayapa, Nueva Vizcaya. Meron na lang 16 kilometers bago natin marating ang town proper ng Cayapa. Ito naman ngayon yung Pingkian Bridge. Ayun sa kabila ginagawa parang bagong tulay. Welcome to Tidang Village. Okay, Tidang Village na raw. Ito naman sa parteng to, napapalibutan siya ng ng mga puno. Ayun kaya dumadagdag din yung lilim sa lamig ng klima dito sa Nueva Vizcaya. At saka sa parteng ito, hindi na ganun kalala yung mga siko. Hindi tulad dun sa unang parte, mga bandang Aritao. Dito medyo alalay na lang. Wow, ang ganda oh. Pre, ang ganda oh. Oh, dahil guys sa baba. Ganda. Yun lang, pag nagkamali ka sa part na yon, walang harang, nako po, dire-diretso ka sa baba. Ano kaya to? School na to. Tidang Village. Okay.
Tidang Village Elementary School. In fairness, kung pupunta ka ng Baguio, pwede rin tong isa sa alternatibong ruta. Bukod sa kakaunti lang ang dumadaan, maganda rin yung kalsada. Pero hindi ko alam kung ano ang total na nito, na distance, kung ilang kilometer. First time ko lang kasing dumaan dito. Kasi kung sarado yung Cannon Road, so hindi ka makakadaan. Sa Marcos Highway naman, nakasabay mo mga truck, tsaka mga buses, tsaka yung iba-iba pang private vehicle, no? Sa Asin Road naman, ganito lang din. Hindi ganun karami ang dumadaan, pero matatarik yung ahon at yung mga siko matutulis din, tulad nito. Grabe yun. Tapos sa Asin Road, madadaanan mo pa dun yung yung Asin Tunnel. Tsaka syempre busog din ang mata mo dun sa magagandang view. Another siko. Yun, oh. Nasa taas na pala tayo. Ito na naman, isang siko, tapos paahon. Oy. Ito na yung pamahalaang barangay ng Tidang Village. Okay. So, yun yung barangay hall nila. Ang taas na natin, oh. Grabe yung view sa harapan. Wow. Pakataas na natin. Saka napapansin namin dito sa daan na to, sa bawat liko, parang unti-unti kaming umaahon. Kaya naaawa na kami sa motor eh. Ano kaya to? Castillo Village Elementary School. Okay, kala ko yung Municipal Hall ng Cayapa. Mukhang ito na yung town proper ng Cayapa. Come again. Okay. Na kaya to? Checkpoints. Slow down. Yun, kaya pa Central School. Morning, sir. Ayun, ito na yung Municipal Hall ng Cayapa. Eto. So uminto muna kami dito ni Jed sa boundary ng papunta ng Cayapa. Ito, actually dito kami nang galing. Yan. Nakalagpas na kami ng Cayapa, Nueva Vizcaya. Tapos nagpahinga muna kami kasi yung motor nararamdaman namin na nahihirapan na siya sa ahon. Tsaka yung brake namin, iniwasan namin na uminit. Kasi delikado dito kapag wala kang preno. May tendency na maaksidente ka, tumuloy-tuloy ka sa daos-dos kasi ang tatarik ng lusong. Pre, kamusta ang unang mo? Experience sa Norte? Nakakahilo. Nakakahilo? Pero masaya, no? Masaya. Lamig. Ito palang daan na to, itong Nueva Vizcaya Benguet Road or Benguet Nueva Vizcaya Road. May haba pala to na 56 kilometers mula dun sa Petron sa Aritaw. Tapos mula naman na Petron dun sa Aritaw hanggang Baguio City, may total na 106 kilometers. So mas mahabang ruta to kung pupunta kayo ng Baguio. Grabe yung lusong, one tarik. Ang dami pong mga landslide. Napahinto kami dito sa gilid ni Jed kasi may nakita kami na may fall sa banda dun eh. Tapos ito nakita namin itong parte na to ng bundok. Nag-landslide siya, laki na natapyas. Ito rin lalo to, laki. May harang na yan laki dito. Maganda yung daan kaso niya delikado kasi ang daming kurbada. Tapos ang daming landslide. Pero buti na kahit papaano na clear na nila yung daan sa mga debris ng landslide. Ito rin sa harapan meron
Oh, laki ng boss. Ito, nag-landslide dito. Tapos malamang napunta dito sa kanan. Buti na-clear out na nila tong kalsada. Yan oh. May mga bakas pa ng landslide. Ang sabi sa mapa, 7 kilometers na lang daw. At makakalabas na tayo dito sa Benguet, Nueva Vizcaya Road. Ganda ng daan oh. Taas ng mga pine tree. Tapos may mga kainan na rin pala dito. At least hindi ka na magugutom pag dito ka dumaan oh. Yan. Wow, ang ganda. May tent pa sa taas oh. Baka may nag-camping dun ah. Okay, so nakalabas na tayo doon sa Benguet, Nueva Vizcaya Road. At kasalukuyan na nating binabagtas itong Bocod Cabayan, Bugyas Abatan Road. Kayo, kung kayo ang tatanungin, anong mas gusto nyo daanan? Gusto nyo rin ba daanan tong Benguet, Nueva Vizcaya kahit na matatarik yung ahon at lusong? Tapos prone sa landslide? At the same time 106 kilometers ang babiyahiin nyo mula Aritaw hanggang Baguio City. Pero konti lang ang sasakyan, tsaka maganda naman kahit papaano yung daan. Ikaw, pipiliin mo ba o hindi? Pero paalala lang ha, kung pupunta kayo dito, always check your brakes. I-check nyo rin yung mga sasakyan nyo kung nasa kondisyon. Tsaka syempre kung kayo rin check nyo rin yung mga sarili ninyo. Hindi kasi basta-basta yung biyahe papunta dito. Kailangan syempre mentally and physically prepared kayo. Kaya hanggang dito na lang at huwag na huwag kakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat!